Talagang nagbalik loob na nga siya, no? But still praying na siyempre, of course, maging maging kagamit-gamit pa tayo sa Panginoon. And last week, review ko lang yung ating topic, Jesus and we, yung about sa pananampalataya. Alam mo yun, gustong-gusto ko yung habang iniisip ko yung when we talk about faith, sabi nila, gaano kalaki yung iyong faith or yung iyong pananampalataya. Right now, kung iisipin mo, gaano ba kalaki yung aking pananampalataya? Alam mo, if you think kung ikaw kung gaano kalaki yung pananampalataya mo, ibig sabihin niyan, ganyan din kalaki yung Diyos na sinasamba mo. That's why, di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, you know what? We need to think like a child faith. Kasi you know what, yung mga bata, napakasarap pagka sila is nangangarap or nananampalataya, di ba? Tama ba? Lalo na, especially yung mga bata, alam mo, wala pang responsibility, and you know what, pagka nangingisi or lagas sila, ganun yung kanilang pananampalataya na kaya nilang bayaran yung kanilang bills, di ba? Yung mga bata na hindi namumroblema sa kanilang bills. So, you know what, ganyan din sana tayo mag-isip, gaya ng pag-iisip natin sa Panginoon. And it represents kung gaano kalaki yung Diyos mo. No, so today, we will talk about our second topic is what we call spiritual contributors. Marami sa atin, sinasabi natin, you know what, Pastor, when I became a Christian, madalas sa atin, sino dito yung tinatawag na, are you a spiritual contributor? Ano ba yung tinatawag na spiritual contributor? You know what, in how many years na kami sa City Light, from the start, maraming, lagi kong iniisip, Lord, this is my prayer. Kasi gusto ko, Lord, maging isa ako sa maging contributor ng City Light. You know why? Kasi when the time na kami po is naglingkod sa simbahang ito, lagi kong iniisip, ano kaya yung pwede kong gawin? Ano kaya yung pwedeng magawa ng church, okay, sa ibang tao or sa ibang bagay. Kaya dapat yan yung thinking natin. Kasi marami sa atin, or in our world today, kung tutuusin, we are a consumer mindset na. Tama, mali? Sa panahon natin ngayon, okay, even in Jesus' time, even nung time na nagkakaroon ng ministry si Jesus Christ, you know what? Bakit marami pa rin sumusunod kay Jesus Christ? Di ba? On that time, they are what? They are most likely a consumer of the Lord, or they are what they call spiritual consumer. Di ba? Marami sa atin, and in our world today, okay, talagang binobombard tayo ng mga words of encourage, or itong mundong to, tinuturuan tayo maging pro-consumer. Tama, mali? Sino dito minsan nag-order sa fast food, and then may kulang dun sa kanilang orders. Kaya kanina lang talagang alam mo yon, kulang ng kutsara. At sabi ko kay Nicole, asan yung kami niya, kasi na pagdating ko sa likod, kinuha ko yung coffee maker, magtitimpla akong kape. Ay ko, para mas medyo kumalma ako, and then medyo yung utak ko maging active. Na sabi niya, Pastor, in-order na kita ng kape. Wow! Nakakatawa. And then, pagdating ng order, sabi ko, Justin, sa likod, asan yung yung asukal, tsaka yung creamer? Sabi niya, wala, baby, ang daming kulang Di ba, you know what? Nagagalit tayo, di ba? Pagka kulang yung ating Bakit? Kasi kailangan kasama yan eh. Di ba? Kailangan meron lahat yan eh. And di ba sa atin ngayon, sa panahon natin, di ba lahat ng even simpleng bagay, okay, nirereklamo na natin sa store. Even, alam niyo yung kutsara, free lang naman talaga dapat yun eh, no? Tama? Di ba? Kaya ka nag-order, siyempre parang, alam mo yun, papunta sa bahay ninyo or pinadeliver mo yan, so, sana, di ba, kahit paano, meron ka naman talagang kutsara sa bahay nyo, even, or yun yung thinking nila, di ba? And, di ba, minsan,
Sino nag-order ng chicken? Di ba yung isang beses, alam nyo, para akong nagulantang ako dun sa chicken ng McDo or ng Jollibee. McDo! Nagulat ako, sabi ko, ito na yung chicken ninyo. Di ba, parang, kasi, di ba, yung world natin today, or yung ating, lahat, even fast food, or yung customer service ng mga bangko, di ba, yung mga, kailangan masagot lahat ng tanong mo, or may bigay lahat ng freebies na hinahanap mo. Tama ba, mali? Di ba, lalo na sa unlimited, dati, ito yung dati actually yung unlimited lang namin, yung tinatawag na mang inasal, kapag kaya, unlimited before, nagrereklamo na kami pagka walang yung chili oil, yung chicken oil, sorry. Di ba, unlimited and 99 pesos pa noon, grabe. Oh. Di ba, parang alam mo yun, gusto natin or lahat sa atin, we want all the best, or sometimes yung ating pinopromote ng mundong to, we need to consume, and because binayaran mo yung bagay na yan. But you know what? Technically, most of us, or lahat tayo na nandirito ngayon, sabihin ko sa inyo, meron talaga tayong attitude na pagka-selfish. And we are just like a consumer talaga. Alam mo ba yun? Nasa dugo natin yan. And even yung mga bata, alam mo, kanina sabi ko nga kay Ahayja, binibigyan minsan ng pinapapanood niya pagka may kumikilos kami kasi minsan natutulala siya natutuwa siya pagka nanonood siya. You know what? Kinuha ko yung cellphone. Alam mo kung anong ginagawa na? Marunong na. Inaagaw niya sa akin, pabalik. Tapos talagang, alam mo yun, yung bata, talagang, gusto niya, pagka, hindi mo turuan yan, okay? Pero, meron siyang, nasa kanya, behavior na nila, or ng mga bata, or sa atin pa lang, nung bata pa lang tayo, we want it more, or we are also entitled na. Tama o mali? That is why, today, sino dito, nagsabi minsan sa kanilang sarili, nung ikaw ay pumunta sa church, okay? Ano yung nasa isip mo? Nung ikaw ay pumunta sa isang simbahan, ano yung nasa isip mo? Diba dati, sino dito nakakatuwa? Kasi laging sinasabi natin noon, pupunta ako sa church. Bakit? Pagkain. Ano ba? Sino ganyan pumunta natin sa church kasi may pagkain? Pumunta sa church kasi may kailangan. Pumunta sa church kasi may You know what? Walang problema diyan kung yan yung yan yung isa rin sa ng church di ba? Pumunta ka dito para okay? Para ibigay sa iyo or ibigay yung needs mo. Di ba? Dati wala naman tayong aircon pero nagkaroon tayo ng aircon by God's grace. You know what? What if mawala yung aircon? You still serve the Lord? Di ba? Alam mo, yun yung natin we are in a world of convenient and gusto natin, gusto natin, ito yung thinking natin ano yung makukuha ko dyan sa church. But right now, okay, ito po yung isipin ninyo. Ano yung makukontribute ko sa church? Ano yung makukontribute ko sa church? Dahil meron akong kilala, alam niyo ba? Hanap siya ng hanap ng simbahan at until now, hindi siya makakita ng simbahan kasi hindi niya makita kung ano yung makakapag-feel sa kanya. Ano yung makakapag sa kanya? Makakapagbigay sa kanya, okay? Nang hinahanap niya. You know what? Tandaan niyo to. Walang perpektong simbahan. Lahat ng pupuntahan mong simbahan, hindi perpekto. Di ba? Kaya alam mo, instead of thinking, anong makukuha ko dyan sa simbahang yan, ano yung maiko-contribute ko sa simbahang yan. Amen? Amen? Naku, pwede bang gusto kong marinig, ano yung makukontribute ko sa simbahang yan? Say amen. Parang hina. You know what, mga kapatid, bakit? Kasi naniniwala ako
lahat tayo na nandirito, tinawag ka ng Diyos kasi may purpose yung Diyos sa buhay mo. And that purpose ay hindi lang ikaw yung mag-consume. Ikaw ay maglabas din ng something or makapagbigay or you will become a spiritual contributor. Sabi sa verse ng in John chapter 4 verse 31 to 34, sabi dito, meanwhile his disciples urged him, Rabbi, eat something. But he said to them, I have put food to eat that you know nothing about. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Alam mo, si Jesus Christ, ito ay, with this time, yung kanya mga disciples na problema. Sabi nila, Jesus, kumain ka na ba? And then, sinabi niya, yes, I have a food already. Pero nagtanungan yung mga disciples, sinong bumili ng pagkain para kay Jesus Christ? You know what? Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi ito yung sabi ni Jesus Christ, my food, said Jesus Christ, is to do the will of Him who sent me to finish His work. Alam mo, sa totoo lang, kung ikaw is naglilingkod sa Diyos wholeheartedly, okay? You know, kung ginagawa mo yung will ng Panginoon, hindi ka mapapagod. Alam mo, naranasan ko na rin sometimes that we are so on fire, we are so, yung tipong, dati meron pa kaming Friday, Saturday, Sunday. At ang ginagawa pa ng City Light noon, doon pa sa NFD, meron talagang, doon sa Pateros, tapos merong Saturday Jam ng anong tawag doon? Ng mga PESPA, may Saturday. Tapos, may Diyos dado pa noon time na yun. Tapos meron pa dun sa taas. Alam mo, tawag din namin dun sa amin, Everyday with You, Lord. Kasi, hindi po biro. Kasi talagang, yung inaakyat namin, yung mga gamit at yung mga speaker, may fourth floor, tapos dito sa setup pa mo ulit. Di ba? Alam mo, today, dito sa atin sa City Light, parang ang easy na eh. Bakit? Kasi wala ka nang babaklasin eh. Wala ka nang speaker na bubuhatin eh. Di ba? Before, hindi kami napapagod. Di ba? Dito, set up mo lang. Dati, sino dito nakaranas ng parang, alam mo yun, may dala kang extra t-shirt talaga pagka wala. Oo, pag service na, nalilimahid ka na or talaga basang-basa ka na ng pawis yung itsura mo. But you know what? Di ba? When you know, okay, the will of God, yan yung, alam mo, and it is our spiritual food. Nag-gets niyo? Kung ginagawa mo yung will ng Panginoon, and right now, may pinapagawa sa'yo yung Diyos, hindi ka mapapagod. Hindi ka magugutom. You know what? Mararamdaman mo that you are always on fire na kahit na walang nakatingin sa'yo, walang pastor diyan na nagmamando or walang ibang tao, okay, na nagre-remind sa iyo, nagtatapik sa iyo, you will do it. Why? 'Di ba? Kasi that is the will of the Lord and you know that you are contributing something for the Lord. Nako, sabihin ko sa inyo mga kapatid, yan po yung napakasarap sa pakiramdam. Yung ikaw mismo, okay, at your own expense, you are doing something for the Lord. Alam mo, kung kukumpitin mo lahat ng ginagastos mo para sa ministry, even though yung sarili mong pera, nilalabas mo na. Kaya nga ako, nung time na, nagsimula ako at nag-start ako din sa ministry, you know what, dati, kami, wala talaga halos eh. Di ba? Alam mo, and may prayer noon, Lord, pag pinagpala mo ako, talagang ibibigay ko sa iyo lahat. Alam mo ngayon, hopefully, lahat ng ganyan yung panalangin until now, ginagamit ng Diyos. Amen? Ngayon, palakpa mo sarili mo. Alam mo, pagka ikaw yung isa sa mga taong yon, alam mo, and you know na ginagawa mo yung will ng Panginoon, sabihin ko sa inyo, kahit na gaano kalayo ang Tarlac, pupunta ka dito. Di ba, Ti Chris? Para kumanta. Why? Kasi, why?
Kasi alam mo yung puso mo, nagagalak ka kahit na, okay? Malayo yung biyahe mo, malayo yung pinanggalingan mo, you will spend money, di ba? To go to church and to sit down and do nothing. No, alam mo, naniniwala ako ito. Merong plano na ginagawa sa iyo yung Diyos right now. Hey, B, okay? Alam mo, sabi ko nga Pastor, yung ginagawa namin ni Pastor John, alam nyo, masaya na kami, gawin nyo lang yung simpleng bagay na pagkamusta. Lagi ko ito sinasabi, yung pangangamusta sa ibang tao na hindi namin maabot, ma-text, makamusta, ma-message, here is a very big help para sa gawain ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo, that is a very big help. Why? Kasi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Hopefully, when you do the work of God, sabi dito, we are not spiritual consumers. We are a spiritual contributors. The church does not exist for us, okay? We are the church and we exist for the world. Alam nyo, ito po yan lagi nyong iisipin na yung simbahan, lagi nyong tatandaan, hindi po itong building na ito. Okay? Kasi itong building na ito ay every Sunday lang po natin yung ginagamit. Hopefully, pagka ikaw lumabas na sa simbahang ito, you became a church. Bakit? Kasi tayo yung yung tahanan ng Panginoon, yung simbahan ng Panginoon, yung katawan mo, ang ilaw sana, or ikaw mismo ang maging ilaw dun sa labas paglabas mo dito sa church. You should yung church ay hindi nag-exist para sa iyo. 'Di ba? Kaya itong mahirap, okay? Na sa atin yung challenge dito sa atin. Yung natutunan mo dito, paglabas mo sa pintuang yan. Bakit? Kasi kung ang mindset mo, ang church ay itong building na ito, paglabas mo ng pintuang yan, hindi ka na maglilingkod. You know what? Dapat lagi nating isipin that every day is a challenge for us, na maging church tayo, na maging contributor tayo sa isang tao. Alam mo, sabi ko nga Pastor, alam mo, sabi ko nga you know what? Lagi mo ipag-pray to. Lord, help me this week. This week, I don't know kung sino yung taong magme-message, but help me to do your will for that person. Naniniwala ako, if you are ready, okay? If you are already a contributors, sabihin ko sa inyo, maraming lalapit sa inyo. Why? Because the world, okay, yung mundo natin, paglabas mo dyan, they are depressed. Alam mo, lahat ng yan, taong yan, problematic. Pastor, paano yung problemado din ako? You know what? It is your chance, okay, to shine. Okay? That's why, sana, we exist for the world. Kaya nga kailangan sa iyo manggaling or ikaw yung maging source ng pagiging spiritual contributor. Alam mo, ginawa ko ito minsan, hindi ko out of nowhere, isang tao, pinalangin ko lang. Alam mo, with that thing, pwede mong gawin yan. Simple thing, pwede mong gawin yan. Katrabaho mo, di ba? Classmate mo na may problema, you know what? Just pray. Pray for them. On that spot, okay? On the spot, magtanong siya, mag-asya, alam mo, ipanalangin mo. That is, what we exist, that is what we called, we exist for the world. Now, sabi nga din sa topic natin na to, sa Jesus and we, examine natin lagi yung sarili natin. Kaya ito, from consumer to contributor. If you would think, Pastor, ako, asan ba ako dyan? Asan ka ba? Pagiging consumer?
Pastor, gusto ko lang pumunta sa church kasi may nakukuha ko. Di ba? You can rate yourself from 1 to 10. Ano ka dyan? Pastor, gusto ko mag-contribute pero hindi ko alam kung paano. You know what? Maraming opportunity para mag-contribute ka. Kaya pag-uusapan natin yan. So, today, think of this thing. Ano ka dyan? From 1 to 10, Pastor, ano ka? Ano ka? Contributor ka ba? Or consumer ka ba ng simbahang ito? Yan ang isipin mo. Sabi dito, your gifts for God's church. Naniniwala ako sa lugar natin ngayon, okay? Sa simbahan natin ngayon, naniniwala ako, your gifts is for God's church. Naniniwala ako, sabihin ko sa inyo, lahat ng tao na nandirito ngayon ay merong biyaya yung Diyos. Merong gift na tinatawag. Merong kang sariling talento or na merong kang gift na binigay sa iyo yung Diyos. You need to discover it today. Alam mo, sabi ko nga yung gift na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi ko alam kung ano yan. Pero, alam mo, simpleng bagay, you can start. Last time sinabi ko na ito eh. Alam mo, yung simpleng pag-ayos ng upuan na pantay-pantay, that is a gift na. Kasi bakit? Ako hindi ko kayang gawin yun eh. Mahina ang pasensya ko. Yung upuan, talagang tuwid na tuwid. Sino dito minsan naka-experience na mag-ayos ng upuan, then nakita mo, pagkatingin mo, hindi tuwid ah. Minsan, hindi maayos. You know what? Kaya sabi ko sa inyo, simpleng bagay ay gift na yan. Di ba? Ngumiti ka lang sa katabi mo, ngumiti ka nga, ayan. That is a gift. Baka mamaya, alam mo, sa simpleng ngiti mo, okay, napasaya mo yung taong malungkot. Di ba? Nakasalubong mo yung taong malungkot, nginitian mo, that is a gift. Bakit? Binigay sa'yo ng Diyos yan eh. Di ba? Alam mo, yung pagtugtog, that is a gift. Di ba? Yung pag-ayos sa laptop, di ba? Lahat yan, hindi namin kayang gawin yan, di ba? That is designed for what? For the church. That's why, sabi dito, pwede mo tapikin mo, may dalawang bagay tayong pag-aaralan. Sabi dito, God calls you to serve in His church. Alam mo, kailangan mong gamitin yung talento na binigay sa iyo ng Diyos. I don't know kung anong talent yung binigay sa iyo ng Diyos, pero meron. Okay? Merong talento na ibinigay sa iyo yung Diyos. That's why, sabi dito, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things. So God has given you the ability to prophecy, okay? Speak out with as much as faith as God has given you. Di ba? If your gift is serving, serve them well. If you are a teacher, teach well. Alam mo, ito yung, di ba, in example ko sa inyo nakaraan yun. Alam mo, iba-iba tayo ng gift. Kung ikaw may talent ka, okay, mga musta. So, ayan, if you have a talent of prophecy, ibig sabihin yan, to speak. Alam mo, kami yung mga preachers, alam mo, kami nila Pastor John, ilan na lang kami nagpapalitan. Di ba? If you have a talent, okay, pinagkaloob sa iyo ng Diyos yan, do it. Di ba? Kasi yan yung binigay sa iyo ng Diyos eh. Di ba? Yan yung binigay sa iyo na talent. Hindi lahat, okay? Sabihin ko sa inyo, hindi lahat kayang tumayo sa harapan. Before, sabi ko, I refuse this talent. Alam mo, ayoko eh. Bakit? Dati nga, pinagre-report ako nung, di ba, nung grade 6, high school, yung weather of the day, di ba? Dati, ayoko yun eh. Meron pa ba nun yan sa grade school? Google Weather na eh. Dati, alam mo yung magre-report ka kung anong balita, di ba? Yung pine-paste pa sa notebook mo yung mga ginugupit mo pa yung dyaryo para tapos minsan babasahin mo na lang yung sa harapan ha. Hindi pa magawa. Ako, hindi ko ginagawa yun eh.
Sabi ko, ayoko, paluin mo lang ako, teacher. Hanggang sa nagsasawa sa akin. Wala na, next. Di ba, alam mo, bakit? But you know what? Until I discover yung binigay sa akin ng talento ng Panginoon. Di ba? You know what? Ganto kalaki, sabi nga nila, ganto kalaki yung boses ko. Akala nyo lagi akong sumisigaw. Pero sabi nga nila, hinaan mo minsan, di ba? Kasi matututo ka or kailangan, okay? Yung ability na binigay, yung gift na binigay sa'yo ng Diyos, gawin mo. Di ba? Sabi ba dito, if your gift is serving others, serve them well. Alam mo, ito po yung lagi ko sinasabi. Alam mo, kung bakit ko lagi namin sinasabi to na if your gift is serving, sabihin ko sa inyo, ilan pa lang tayo dito, hindi lahat nakakamusta ko. Hindi lahat ng tao na nandito sa church nakakausap ko. Hindi lahat natatapik ko, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi hindi ko lahat kayang abutin. That's why nandyan ka, okay? Ginagamit ng Diyos na baka mamaya, ay hindi ako kinamayan ni pastor. Pero etong katabi ko, nginitian ako, kinausap ako, kinamusta ako, at pinagtimpla pa ako ng kape. Ba, sarap nun. Bakit? That is service. Serving other people. Bakit? Kasi yan yung kailangan para ma-build up itong church. Para magtagal yung ating church. Para lumago yung ating simbahan. Why? You need to serve other people. Diba? Hindi lahat nakakamayan namin ni Pastor John. Hindi lahat nangingitian namin. Hindi lahat nakakamusta namin. At hindi lahat natatapik namin. Baka mamaya nagtatampo ng iba. Hindi namin alam. Diba? Hindi ako nakamusta ni Pastor B-Boy. Hindi ako nangitian. Sorry, may iniisip ako iba eh. Diba? Sorry, hindi ako nakatingin sa iyo eh. Diba? Ayan yung opportunity mo to serve. Hindi lahat kaya naming abutin. That's why, if you have a gift of serving, serve. Di sabi ba dito? If your gift is a teaching, teach well. Okay? Kasi maraming dito, alam mo, maraming mga nakikinig. Sinabi niya, ano yung sinabi ni Pastor? O, di ba? Ano nga ulit yun? Yung katabi mo, maingay kasi, di ba? Alam mo, if you are a teacher, alam mo, you will explain it, no? Di ba? Pero, ayun yung sinasabi ko sa inyo na you have a gift you need to discover. Sabi ba dito, if your gift is encouragement, others, be encouraging. Sabihin ko sa inyo, be encouraging. You know what? Kaya nga alam mo, lagi ko sinasabi to sa grow group namin or sa church. May mga tao kaming hindi nagme-message or hindi nakaka-message sa amin. Or kayo mismo, hindi namin ma-message personal at hindi pa namin friends. So, you know what? It is your opportunity to encourage other people. How can I pray for you? Diba? Napakalaking bagay na po nito. Sabihin ko sa inyo, yung mga wala dito, kamustahin nyo. Message ninyo, I'm praying for you. That is a big, encouragement na para sa kanila. If it is giving, give generously. If it is giving, give generously. Alam mo, lagi ko sinasabi dati, if you don't have wala ka pang kakayanan magbigay, especially when you are a student, 'di ba? Right now, alam mo, okay lang ngayon kahit hindi ka magbigay. 'Di ba? Kaya dati pinapanalangin namin lahat ng estudyante, we are praying na makahanap sila ng magandang trabaho, ng maayos na trabaho, 'di ba? To serve or for them to have an opportunity to give. And if God has given you a leadership ability, take the responsibility seriously. Diba? Alam mo, sabihin ko sa inyo, leading a group or a grow group or a discipleship, kung may nililid ka, you know what? It is your opportunity to lead them. Lead, sabi dyan, seriously. Take responsibility seriously. Alam mo, and if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Alam mo,
masaya ako na maglingkod or dapat masaya tayo na mapaglingkuran yung ibang tao. We are always called to serve. Alam mo, yung simpleng paglilingkod sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong sa community na kung saan ka, sa katrabaho mo, do it, okay? Gladly. Okay? Kaya kahit na ano mangyari sa inyong trabaho, you should always show kindness to everyone because that is the gift of God to you. Now, ang tanong ko sa inyo, ano ba yung regalo sa iyo ng Diyos? Ano ba yung talent na meron ka? Ano ba yung simpleng bagay na meron ka? Alam mo, we need to appreciate kahit na yung mga nasa likod lamang, yung mga nasa tech, di ba? Malaking responsibility na, lalo na yung mga hindi nakikitang kumikilos para sa Diyos. You know what? If you do your work, responsibly, alam mo kami ni Pastor John, masaya na kami. If you are leading your group, your grow group, your discipleship, kahit na walang nakatingin or outside this church, we are so happy. Kasi alam namin na ginagawa ninyo yung will ng Diyos sa buhay ninyo. Okay? Number 2, God calls you to serve as His church. God calls you to serve as His church. Alam mo, etong bagay na ito, it means me a lot kasi God calls you to serve as His church. Especially, okay, in our world today. Alam mo, we are called to serve as His church. Kaya nga sinabi ko sa inyo, paglabas nyo ng simbahang ito, paglabas nyo ng pintuang ito, you are a church already. Okay? Ang kailangan mong gawin is to shine your light. Sabi dito, you are the light of the world, okay? A town built on a hill cannot be hidden. Alam mo, ito yung lagi kong sinasabi sa sarili ko, you know what, I'm asking myself, sabi ko, Pastor, or sa sarili ko, Lord, bakit yung ibang tao nakakagawa ng mabuti? And alam mo, ito yan mga Kristiyano, or we call the Christian, or a church, ito po yan, huwag kayong mahihiya na gumawa ng mabuti. Sa panahon natin ngayon, nagarapal yung mga masasamang loob, alam mo, tayong mga Kristiyano, huwag kang mahiya na tawagin kang Kristiyano at gumawa ka ng mabuti. Bakit? Di ba, alam mo, sa panahon natin ngayon, when you stand for the truth, nahihiya ka eh. Nakakahiya eh. Di ba? Sa panahon natin, di ba, pagka tinawag kang Kristiyano, para tayong nahihiya. Dapat tayo, okay, sabi nga dyan a light of the world. Ibig sabihin, tinataas, it is built on a hill. Okay? Sabi dito, neither do people light a lamp, put it under a bowl. Instead, they put it on the stand. Alam mo, ito yung gusto kong mangyari. Lagi natin sana, okay, sa Facebook or kung saan man, hindi mo naman sinasabi na, Pastor, yung ginawa kong kabutihan, ayoko nang ipagsabi sa iba. Walang masama, okay, na minsan mag-glorify yung Panginoon sa ginawa mo. Okay? When lagi ito nakikita or nababasa, lalo na, okay, sa mga nagbablog or di ba, lagi mo nakikita sa, minsan sino dito tambay ng comment section? Yan. Di ba lagi nating tinitignan yan kapag mayroong vlogger na tumutulong, okay? Lagi mo makikita doon sa comment section na nag-aaway yung ibang mga tao na yung mga ginagawa, yung mga pagtulong, binibidyo pa or, di ba, may ganyan eh. Sino ganyan nakakita ng ganyan? Di ba? Alam mo, it is a something na dapat nating gawin or dapat maging aware tayo, okay? Sabi diyan na dapat yung pagka tayo is tumulong, sabi ng Panginoon, you should put it in a hill. Ibig sabihin nasa taas. Okay, nakikita ng ibang tao.
Huwag nating itago yung ginagawa nating mabuti or yung ministry natin. Dapat nga, sabi ng Panginoon, it will give light to everyone. Alam mo kung ano lang danger? Pagka lagi tayong nagpo-post, okay, sa ating mga ginagawang kabutihan. Alam mo kung ano? Kasi yung sarili mo na yung nalilift up, hindi na yung Panginoon. Walang masama, okay? Gumawa ng mabuti, i-post mo yan para makita nila, okay, na bakit mo yan ginagawa or para kanino mo yan ginagawa. Okay, malinaw? Kasi huwag tayong mahiya na ginagawa mo itong bagay na ito hindi para purihin ka or ma-please yung sarili mo, kung bagkus maiangat natin yung pangalan ng Diyos. Amen? Alam mo, when you do something good, okay, it should be point out on glorifying the Lord. Sana yun yung iyong maging goal. Kasi marami sa atin or maraming tao, okay, would ask your help and sometimes ipopost nila yan, pero alam mo kung dapat na mag-glorify yung Panginoon natin sa langit. Sabi dito sa yung karugtong dyan, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam mo, yung pagmamalaki dapat, okay? Ng ginawa ng Diyos or ng kabutihan na ginawa mo, it always point out to God. Dapat, okay, when you are doing something, it should be glorifying the Lord. Alam mo, walang masama actually, when you do something good and nalaman ng ibang tao, naapektuhan yung ibang tao, dapat makita nila, ay, siguro Kristiyano yan. Ay, kasi mananampalataya ng Diyos yan. Kaya ganyan. Okay? Nag-gets niyo? Dapat ganyan yung maging natin para sa Panginoon. Dapat ganyan yung maging natin na hindi yung pangalan ng organization, ng company yung makita. It should be the Lord. Amen? Now, Pastor, parang ang hirap nun . Actually, napakadali lang nun. Kasi, lagi nating iniisip, okay? When we are a spiritual contributors, alam mo, dapat lagi natin nag-glorify yung Diyos. Hindi masamang gumawa ng mabuti or gumawa ka para sa Panginoon. Kasi, lagi ko ito nakikita . Alam mo, ngayon, lalo na sumali ako sa mga organization, natutuwa ako kasi grabe yung heart nila sa pagtulong. Iba yung heart nila pagka nagtutulungan. Alam mo, kahapon, pumunta ako dun sa blood donation and talagang nakakatuwa kasi may goal sila. Okay? Which is gumawa na mabuti to save lives, di ba? When you donate a blood, di ba? Sabi doon, you can save lives. Alam mo, sa atin, dito sa City Light, you know what? We can do it also . Di ba? Pwede nating gawin yan para i-glorify din yung Panginoon. Dapat sana tayo yung active para sa tulungan. Di ba? Sana tayo as a church, okay? Ay makita na number 1 na tumutulong dito sa city, sa Taguig, sa Ligid. Sana lagi nila nakikita, okay? Ay, yan City Light. Diyan yan sa City Light. Di ba? Pag kami tumutulong, pagka gumagawa ka ng mabuti, you know what? Pagka ikaw gumawa ng kalokohan at sinabing sa City Light yan, yari ka kay Lord. Di ba? Bakit? Kasi kilala ka dito kilala ang City Light Di ba? Which is good. Sana gawin natin yan in every city or in every area of your life. Or kung nasaan ka man, kung asan man yung mission field mo, yung work mo, we should shine our light.
Amen? So dapat sana makita is si Lord, hindi ikaw kapag ka gumagawa ka ng mabuti. That's why continuous mo lang yung paggawa mo ng mabuti and always glorify the Lord. And in becoming a spiritual consumer, alam mo minsan tama na yung sinasabi nila lagi na pabigat ka sa church. Yung wala kang ginagawa sa church, yung SSS, yung safe, seated, and satisfied. You know what? Naniniwala ako na lahat tayo na nandirito, merong talento na binigay yung Diyos. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko alam kung paano mo gagamitin yan. But I believe, okay, God will use you mightily in that gifts na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Just continue to glorify the Lord in whatever you do in life. Can we pray?